1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy blessed Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga makasolid na makamamasam dyan na talaga naman sumusuporta dito. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman guys, syempre ngayong araw na to marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Okay, para sa una natin chika, Miss Universe, mas nauna ang Thailand kaysa sa Pilipinas na makakuha ng corona. Dahil noong 1965 na unang koronahan ang Thailand bilang Miss Universe, samantalang ang Pilipinas naman ay noong 1969. Anong chika mo dito, Mama Sam? Yes, nauna silang koronahan pero nalamangan naman natin sila ng bonggang-bongga, di ba? So, yan. Kung pag-uusapan din naman yung bilang ng mga nanalong Miss Universe sa atin, ay, Diyos ko, medyo lumamang na ang Pilipinas. Pero, syempre, nandoon ako sa part na parang, okay, so, ang ganda pala talaga nila noon kasi namayagpag talaga sa Miss Universe at naunahan nga silang koronahan, di ba? Pero sabi ng ganon, huli man ay magaling, naihahabol pa din, di ba? So, yon. And then, kung pag-uusapan yung bilang, doon, makikita mo kung sino ang lamang at kung sino ang nagpe-penetrate ngayon sa Miss Universe ng bonggang-bongga. Pero, syempre, ako hangad ko rin na sana makahabol sila, sana may makuha sila Reyna na pwedeng maging Miss Universe, di ba? So yun, wish all the best syempre para sa Thailand. And then of course, keep going and keep fighting para naman sa Pilipinas. Ganon. Good luck sa atin, di ba? And then, ayun, looking forward ako kung sino nga ba ang magiging Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At ganon din sa Thailand. So yan, abangan natin yan. And then, para sa sumunod na chika, Chelsea Fernandez. Hindi na nga ba babalik ng Pilipinas? Mula nang kinoronahan ang reyna ng Miss Cosmo at saka yung runners-up dito sa Miss Cosmo 2025 ay hindi pa sila nakakabalik sa mga bansa nila. Tuloy-tuloy sila nag-stay dito sa Vietnam at ayun nga, di ba, may condo sila dyan, tapos dyan sila nag-i-stay. So, tinupad naman ng Miss Cosmo yung privilege na dapat makuha ng mga kandidata. At parang feeling ko, nag-i-enjoy naman si Chelsea Fernandez. Parang feeling ko, medyo matatagalan pa bago bumalik sa Pilipinas. So, yun. So, yung kanyang homecoming, hindi ko alam kung hinahanda ba or meron bang homecoming na magaganap. Pero parang feeling ko, kung i-announce na uuwi siya, ayun, syempre, magkakaroon ng homecoming si Chelsea Fernandez. And then, parang feeling ko naman, nag-i-enjoy naman siya dito ng bonggang-bongga. Nakita naman ninyo na parang na-feel, na-adapt niya na yung pagiging Vietnamese, di ba? So, yun naman yung maganda sa Miss Cosmo. Tinupad naman nila kung ano yung promise nila sa mga winners at saka sa runners-up, di ba? So, doon sa runners-up at winners, tinupad nila yung pangako nila na magkakaroon ng privilege na pamumuhay, di ba? Na bonggang-bonggang condo at treatment na isang reyna. Pero mag-i-stay nga talaga sa Vietnam
for a year, di ba? And then, hindi ko alam kung kailan babalik si Chelsea Fernandez sa Pilipinas, kung ito ba ay tutuloy-tuloy ba niya dyan mag-stay hanggang 1 year or uuwi siya by summer. So, abangan natin. Syempre, parang piling ko uuwi yan kasi magkakaroon ng Miss Universe Philippines, and then, of course, para sa mga magiging bagong reyna sa Miss Universe Philippines katulad ng Miss Charm, Miss Cosmo. So, syempre, a-attend dyan si Chelsea Fernandez for sure. Kaya umasa tayo na by April ay babalik si Chelsea Fernandez sa Pilipinas. So, yun. So, yung kanyang homecoming, yes, matutuloy pa yon pagbalik niya. So, medyo tagal na nga lang, di ba? So, yun. Anyway, good luck kay Chelsea Fernandez and enjoy sa pagiging first runner-up sa Miss Cosmo. Love, 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 love. Diba? So, yun. So, hayaan natin na i-feel niya or mamayagpag siya dyan ng bonggang-bongga. At least, diba, bilang first runner-up, may ginagawa ang Chelsea Fernandez. So, yun. And then, para sa sumunod na chika, eto nga. Inaabangan din ng lahat. Siyempre, ang pagbabalik ng Reyna Hispano-Americana dahil Bea Maclilan makikipagbakbakan na sa mga Latina. Anong chika mo dito, Mama Sam? Siyempre excited ako para kay Bea dahil malapit na nga ang Reyna Hispano-Americana 2026 at ito na nga, rarampa na ang ating pambato. So ang tanong ng lahat, makuha kaya nito ang back-to-back? Yan. So syempre inaabangan natin yung kung ano ang magiging eksena niya dyan, kung ano ang magiging ganap niya, at we are looking forward tayo kung makukuha ba niya yung back-to-back. So, malaking hamon to para kay Bea. Pero kasi magaling din si Bea. O alam naman natin na talagang kabogera. At hindi yan basta-basta magpapalamang ng ganun-ganun lang. So, siguro lahat ng aspeto ng pageant ay pinagandaan niya ng bonggang-bongga. At ayun, aabangan natin kung paano nga siya kakabog dito ng todo-todo. So, yan. And then, of course, I'm so excited para sa kanya. Alam ko, magaling to pagdating sa pag-Espanyol. So, tingnan natin kung ano yung talent na ipapakita niya dyan. Kung siya ba ay kakanta. Kung marunong siya kumanta, gamitin niya yon. Kasi isa yun sa mga pwedeng magpanalo sa kanya ng bonggang-bongga. Diba? So, tingnan niyo yung experience nila Michelle Arceo. Diba? Layo ng mga narating dyan sa Reyna Hispano-Americana. Pat ngayon, tingnan ninyo. So, nakuha natin yung corona. And then, let's see kung back to back. Sayang nga yung kay Michelle noon kasi it's almost there, di ba? So, tingnan niyo naging second runner-up sa Reyna Hispano-Americana. Pero ako nga, isa sa mga hinihintay ko, yung laban ni Michelle Arceo bilang Miss Tourism. Ewan ko ba dito kay Mr. Arnold, kung ano ba ang mga eksena, bakit hanggang ngayon parang nakahang ang Michelle Arceo at hindi pa nabibigyan ng bagong update sa kanyang pageant, di ba? So, parang siya na lang yung hinihintay natin na mag-compete para sa 2025 na naging reyna dito sa Miss Grand Philippines. Kasi parang halos lahat nag-compete na. So ngayon, ito na nga si Bea Maclilan, rarampa na. So ang matitira na lang ay si Michelle Arceo. So tingnan natin kung magkakaroon na nga ba sila ng plano na ipakumpit si Michelle Arceo sa international stage. So, yon ang abangan natin. And then, ayan. So, good luck. Good luck kay Bea at good luck kay Michelle Arceo. And then, of course, para naman sa sumunod natin chika, eto nga, Diyos ko, inaabangan si Bella Ismael. Magbabalik nga ba sa Miss Universe Philippines? So, ngayon ay meron nga mga pictorials na ginagawa si Bea Ismael, pero hindi natin alam kung para saan to, kung ito ba ay para sa Miss Universe Philippines for 2026. Yes, ito talaga si Isabela, isa to sa mga hinihintay ng mga tagahanga na mag-compete dito sa Miss Universe Philippines. Si Bella ay dating first runner-up sa Miss Universe Philippines, and then tingnan natin kung paano niya susungkitin ang corona kung sakaling magkukumpit nga siya. Pero ako tingin ko ay deserve niya na
manalo dito. Oo, sa totoo lang. Hindi lang pang Cosmo, universe talaga. Kasi pamangkin to ni Margie Moran. And then magkaalaman kung dugo nga ba nila talaga ang maging isang Miss Universe. Malay ninyo, pagdating sa Miss Universe, ay biglang manalo to ng bonggang-bongga. Ang tingin ko parang si Bella Ismael, parang 2.0 na okay, 2.0 ng Arboni, ganon. Parang feeling ko nga mas maganda pa siya kay Arboni. So, ibig sabihin, kaya ni Bella na manalo sa Miss Universe. Kasi nga kung sa Arboni nga, di ba, na ipanalo ang Miss Universe. So, kaya din yan ni Bella. Pero, kailangan natin magtiwala sa proseso na gagawin ni Bella Ismael bilang kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Are you excited for her? Kasi ako, yes, sobrang excited ako kay Bella Ismael. And then tignan nga natin kung masusundan nga ang yapak niya ng kanyang tita bilang Miss Universe. So, yan, malalaman natin yan in the future. Parang feeling ko dapat ready na, oo. So, ayun. So, parang feeling ko naman pinagplanuhan, pinaghandaan, kaya fight. O, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, usap-usapan. Pambato ng Cebu sa Miss Universe Philippines, hindi ba si April Smith to? So, yon. So, dahil nga sa pa-clue or pa-surprise or pa-eksena ng Miss Cebu, so usap-usapan nga na ito ay si Nicole Bermeo, ngayon naman ay si April Smith. Alam natin si April Smith ay isa din sa mga veterana ng kandidata na gustong magbalik sa entablado ng national pageant. At naririnig ko nga na gusto din netong mag-compete uli one more time dito sa Miss Universe Philippines. Ito naman sa April Smith, magaling naman at maganda, matangkad. Pero kasi sana talaga mapaghandaan niya ng bonggang-bongga kasi parang feeling ko, medyo matagal na rin talaga nagko-compete si April Smith at kailangan na rin talaga itong makapag-compete sa international stage, di ba? So, Black Beauty, parang feeling ko, malaki yung chance na makakuha ng corona dito sa Miss Universe Philippines kasi tingnan naman ninyo, Alexi Brooks, di ba? Chelsea Manalo, di ba? So, mali ninyo, ang susunod na ay April Smith. Kung nanalo nga si Chelsea Manalo ng Miss Universe Philippines, bakit hindi kayang gawin to ni April Smith? Kaya laban Cebuana, di ba? So, mga Cebuana, mga gwapa yung mga yan. Kaya, ayan, hintayin natin kung sino nga ba ang magiging pambato ng Miss Cebu dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako dyan. At laban yan, Philippines, okay? At para naman sa sumunod na chika, sabing ganon, let's stop overhyping sa mga veterana, give the newbies chance. Let them win because of their performance, not because of our most popular. Ang daming newbies na malalakas but neglect and ignore. Ako para sa akin sa mga newbies, saka sa mga veterana, it doesn't matter kung veterana or newbies ang mananalo. Ang akin ay, syempre, ipakita ng candidates yung lakas. Way back 2024, di ba? So, nagpanalo tayo ng newbies. Ito nga si Chelsea Manalo at nakita naman natin kung paano niya pataubin ang mga veterana dito na talagang malalakas. Andiyan si Atisa Manalo na sobrang ganda talaga. At Stacy na sobrang galing magsalita, di ba? At nandiyan din, naging kalaban niya rin sino ba to? Si Christy McGarry, pero siya ang nagwagi. Kung depende yan sa candidates. Syempre nandoon nakatutok yung lahat sa mga candidates na nagko-compete dito. Kung malakas naman talaga ang mga veterana, wala tayong magagawa, di ba? Kung ang mga baguhan ay kahit anong ganda nila at anong galing nila, kung hindi naman sila magpe-penetrate at kulang sila sa eksena. Competition to. You cannot say na parang, dapat tutukan natin yung mga newbies kasi lahat yan nabibigyan ng opportunity. Nabibigyan niya ng chance. Nabibigyan niya ng spotlight. So, depende na yun sa kanila kung gaano ba sila ka-confidence, ka-strong, at higit sa lahat, syempre, yung mga eksena nila. Kung gusto mo manalo, edi umeksena ka ng bonggang-bongga, baguhan ka man o hindi. Kasi kahit sa mga veterana, natatalo din sila ng mga baguhan. Pero ang mga baguhan,
challenge to sa kanila na tapatan ang mga veterana sa paraan na alam nila kung talagang magaling ka, di gawin mo ang makakaya mo like Rabia Mateo and Chelsea Manalo, di ba? It's not about the veterana it's about yung confidence. It's about yung total package ng isang kandidata at kung paano siya mag-shine sa stage ng national pageant. So, yun ang akin. Kaya, it doesn't matter kung veterana ka or newbies ka. So, may tagahanga ka o wala. Kung talagang mag-shine ka, mananalo ka. Diba? So, yon ganun yan. Nakakaloka. Pero eto, sabing ganon, mga tallest candidates sa Miss Universe Philippines, hindi basta-basta nananalo bilang reyna. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, napatunayan na natin yan ng maraming beses na hindi porkit matangkad ka ay panalo ka. Kayang talunin ng mga maliliit yung mga matatangkad. Di ba? So, nandoon yan sa part na, tulad nga ng sinasabi ko kanina, yung kumpiyansa, yung galing, yung ganda. Oo, kasi may mga maganda lang sila pero kulang naman sila sa ibang eksena. O, di ba? So, may matatangkad. Yes, matangkad nga, pero kulang naman sila sa confident. Di mga ganon. So, maraming mga matatangkad. Pero hindi ko ina-underestimate yung height na, ay, naku, matangkad yan, hindi mananalo yan. Ay, naku, maliit yan, hindi mananalo yan. Nasa galing yan ng kandidata. And then, tignan natin ngayong taon na to, kung ito nga bang candidates na matatangkad ay sila ang magpipenetrate ng bonggang-bongga at makakapag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Yung height ba nila ay magmamatter ba talaga sa competition? So, yan! Kaya abangan natin yan. Kasi hindi lang naman tayo nagpadala. Hindi lang naman to first time na may lumaban na 6-footer o 5'11". Madami. Rupa Gutierrez used 5'11 yata or 5'12". Pero, naging Miss World Philippines siya. Oo. Pero kasi sa mga matatangkad, ay nako, punta kayo sa Miss World. Talagang doon, ang laki ng chance nyong manalo kasi isa yun sa mga requirements nila as long as possible, gusto nila talaga matangkad. O, di ba? So, yan. And good luck sa mga candidates at laban yan. Okay? At para naman sa sumunod na chika, Fatima Bokyak sa mga fans, kaya walang meet and greet sa Guatemala. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay hindi ko kasi alam kung ang pinunta ba dyan ni Fatima ay para magkaroon ng meet and greet para sa mga fans or gumawa doon sa mga charity nila o bumisita sa mga charity. Kasi parang feeling ko si Fatima hindi naman siya yung remarkable na Miss Universe para pagkaguluhan. At hindi porket hindi ka remarkable, hindi ka na pwede maging Miss Universe, di ba? May mga Miss Universe na remarkable talaga yung performance nila, yung galing nila sa atin. Pero may mga Miss Universe din na alam mo yun, na parang, sige, tapusin mo na nga lang yung reigning niya. Marami din naman, hindi lang naman si Fatima. Ngayon, ang maganda dito sa nakikita ko kay Fatima, may ginagawa. So, ang purpose niya pumisita para sa isang bansa is para tignan yung sitwasyon doon sa, ewan ko kung ano yan, di ba? So, at least may nakikita tayo na may ginagawa. Kesa naman yung pakaway-kaway ka lang dyan, pa-emote-emote ka lang. Yes, ang dami mga tagahanga. Wala ka namang ginagawa. Yung last year, Miss Universe, hindi ko nga alam kung ano yung ginawa niya. At least si Fatima, nakikitaan natin ng kahit konti na parang may purpose. So, yun naman yung bongga sa kanya. Hindi ko alam kung ang target ba nila ay ganito lang, yung parang bumisita sa pero at least nakikita mo na may purpose. Meron siyang ginagawa. Kesa naman doon sa wala. Yes, ang dami mga tagahangan na sumalubong sa'yo, pero wala ka namang ginawa. Di ba? Doon na ako sa, kahit walang sumalubong sa'yo, at least nakikita ko yung value mo bilang reyna, na may ginagawa ka at may tinutulungan ka. Yun yung importante. Di ba? So, yun. And good luck kay Fatima. And then, let's see the more na activity para sa kanya. Kasi, masyado na tayo nasanay na parang, ay, kailangan pag beauty queen ka, salubungin ka ng isang parang ganito lang yan si Miss Cosmo, di ba? Ayaw natin kay Indonesia.
Pero natapos yung reign niya na hindi nakasagabal yung pag-ayaw mo sa kanya. At nakita naman natin na parang happy naman ang Cosmo sa kanya. At may mga eksena naman sila or hindi ko alam kung anong ginawa nila sa loob na isang taon. Pero natapos kasi yung reign eh. So kahit sabihin mo pang ayaw mo sa kanya, wala kang magagawa kasi reign na siya. Aha, ganon. So ganyan lang din yan si Fatima na parang hindi lang siguro siya remarkable sa mga mata natin, yung performance or everything. May mga ganong reyna naman na hindi naman remarkable. Sa Miss World, may ganon din. Sa Miss Cosmo, may ganon din. Sa Miss Grand, may ganon din, di ba? Ng mga hindi naman remarkable na parang sasabihin mo, ay naku, wow, super duper galing yan. Walang ganon. Pero may mga candidates naman na talagang nagre-remark, doon natin pinapalakpakan ng bonggong-bongga, di ba? Pero yung nakikitaan natin yung isang queen na may ginagawa at merong purpose, dapat mong ikatuwa yan. At least meron siyang nagagawang mabuti o tulong sa mundo. Ito, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!